buhay sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit mainit, malinsangan ang panahon, maulan. Dito malinsangan, grabe. Gusto ko lang i-flex yung aming na-receive na blessings sa tulong ni Lord, tulong ng pamilya ko, tulong ng kamag-anak namin. Kaya pag pinagsama-sama, ito ay magiging malaking biyaya. So thank you so much, Lord. Sana madagdagan pa. Hindi ko pinagmamayabang, pero dahil natutuwa lang ako para ma-encourage naman sana yung iba na kahit nasa malayong lugar tayo, meron tayong mga investment kahit papano. Sana ma-improve pa namin sa pamamagitan ng tulong ng ating Diyos. Sana kayong mga OFW guys, isipin ninyo yung kinabukasan. Sana pag-isipan ninyo mag-invest ng lupa. Kasi ang lupa hindi nabubulok, hindi mananakaw. Kaya kahit mahirap, napakahirap, pero sa tulong ng ating Panginoon, makakaya natin. Basta't magdasal, huwag bibitil, dahil siya lang ang ating maasahan. Kahit uutang tayo, basta't alam natin na yung paglalagyan ng ating inutang meron kang maasahan sa kinabukasan. Hindi yung uutang ka para lang sa kapritsyo. Wala akong pinatatamaan pero sinasabi ko lang guys, dahil masarap ang pakiramdam kapag yung ninanais mo maibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya kahit napapagod ka na, kahit gusto mo nang sumuko, pero kung makikita mo yung mga bunga ng pinaghirapan mo, parang biglang mawawala yung mga problema mo, yung mga lungkot, yung mga hinanakit. Kumbaga, siyempre meron din tayong hinanakit, meron din tayong nararamdaman na ganito, ganyan, tao lang tayo. Pero pag once na nakuha mo na binigay na ni Lord yung hinihingi mo, 101%, yung mga iniisip mo, yung mga pagod mo, luha mo, yung mga lahat ng paghihirap mo, para bang nagpalit ka ng damit na maiiba na yung pakiramdam mo. Kaya sige lang guys, kung meron kayong mga pinapangarap, go lang. Huwag kayong susuko kahit mahirap, basta't kumapit lang. Yung parang wala ka ng pag-asa na hindi mo makukuha, pero gagawa ng Panginoon ang daan. Pero ikaw naman ay gumawa. Siyempre ikaw din ang unang gagawa. I-guide ka lang ng Panginoon kung ano yung gagawin mo. Wag lang yung siyempre magdasal ka, kailangan mo rin ng gawa. Magdasal ka, kailangan mo rin kumilos. Magdasal tayo, kailangan din natin yung kumbaga
nasa tao, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun ang ibig kong sabihin. Huwag natin sayangin guys yung mga pinagpapaguran natin. Huwag lang sa mga materials na hindi naman gaanong mahalaga. Pag-isipan natin guys na mas maganda yung meron kang ma-invest. Pinaka the best yun. Kasi yung mga pagkain hindi mawawala yan. Yung mga damit, yung mga gamit sa katawan, hindi meron at meron yan. Taon-taon meron magbabago, iba-ibang style. Pero yung mga mas mahahalagang bagay na pwede mong pagkakitaan balang araw, yun ang unahin ninyo. Huwag niyong sabihin wala kang pakialam. Lahat tayo ay uuwi at uuwi sa ating bansa. Walang forever sa abroad. Tatanda at tatanda tayo. Tayo ay uuwi. Kahit wala tayong mga pera sa bangko, kung marami kayong naipon, marami kayong na-invest, daig nyo pa ang milyonaryo na maraming naipon sa bangko. Kaya pagsikapan ninyong mabuti guys na kahit man lang maliit na mga lupa, kasi ang lupa tumataas ang value. Pero mga sapatos, damit, relo, cellphone, hindi mo yan pakikinabangan ng mahabang panahon. Tingnan nyo nga yung mga suot kong damit. Palagi nakikita nyo pag ako'y nagla-live, pag ako'y nag-upload ng mga hindi ako hindi naman kailangan bumili ng marami. Sabi nga, bakit aanihin mo ang maraming damit? Nakalagay lang sa cabinet, sa karton, sa Durabox. Hindi mo naman maisusuot lahat. Aanhin mo ang mga yun. Kaya yung importante yun ang unahin. So guys, mag-isip-isip tayo lalo na ngayon. Sobrang pahirap ang buhay. Kaya napakahirap mag-invest. Promise guys. Hindi madali. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, huwag tayong bibitaw, huwag tayong magsayang ng oras, huwag tayong magsayang ng panahon na kahit wala akong mahahawakan na pera, basta't meron kang na-invest. Ako nga, wala akong hawak na pera, pero meron 1,000. Buti nga lang, libre lahat ng pagkain ko dito. So yun, wala akong problema sa pagkain. Hindi naman ako pulbo lang naman nilalagay ko. Yung shampoo ko, bumibili na lang ako pagka nagpupunta sa supermarket, pera ng mga amo. Magkano lang naman yung shampoo na yun, 100 mahigit. Yun, kaya hindi ko pinoproblema yung pagkain. Kasi sapat naman yung pagkain namin dito, sobra-sobra pa. Kaya maraming salamat Lord dahil sa tulong mo napasa amin yung lupang ito. Thank you so much din sa aking mga anak, lalong-lalo na yung pangalawa kong anak. Yung aking mga pamangkin, kapatid, basta yung mga kapatid ko, ganyan. Pero lalong-lalo na sa aking mga amo at higit sa lahat kay Lord. So thank you so much guys. Sana makaano din kayo, makapag-isip din kayo. Thank you so much. Bye-bye. So yung mula natin